Okay, so class, are you still there? Pwede na tayo mag-start ulit para matapos na. Okay? Sige. Now, this is from OR guidelines and recommendations in the Philippines COVID edition. No? So the surgical hand preparation technique with an alcohol-based hand rub formulation. Kulang? Hindi. Okay na yan? Okay. Okay. Um, so according to these guidelines, surgical procedures may be carried out one after other without the need for hand washing. Now, provided that the hand rubbing technique for surgical hand preparation is as followed. So, susundan nyo lang naman tong ano na to. Ano na ito? Itong technique na to. Okay? Now we have special canister, tawag natin ito. Na medyo meron siyang mahabang what do you call that? This one is an elbow operated soap dispenser. No? So wall mounted yan. Medyo mahaba tong part na to na abot naman ng elbow natin. Okay? So we have this in the operating room or in the wash scrubbing area. No? Doon sa loob ng operating room. So doon lang yun. Adjacent lang yun doon sa may pinto papasok ng operating room. So we have to put approximately 3 doses or 5 ml of the solution or the antiseptic solution. Ayan. Kasi may mga time, ano yan eh. Alright. So we have to dip the fingertips of our right hand or kung ano man yung dominant ninyo. Pwede rin naman kasi na yung kabilang kamay ang unahin. So, kung ano yung dominant hand, pwede naman. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. So, you dip the fingertips in the hand rub to decontaminate under the nails for 5 seconds. Nakaganon siya. Ayan. Kadip lang siya. And then, smear the hand rub on the right forearm of the up to the elbow and ensure that the whole skin area is covered by using circular movements around the forearm, no? Until the hand rub is fully evaporated. Okay? So, ganun lang. Hanggang dito sa elbow. Parang circular lang. Okay? So, nakita niya? And then, once na na-reach nyo na yung elbow, make sure na lahat to na-covered na ng solution, ng antiseptic solution. Kasi, hindi mo na siya babalikan. Okay? So, once na na-reach na ninyo yung elbow, doon ka na sa kabila ka naman. Alright? So, put approximately, again, another 5 ml. Kung kulang pa, o di sige, dagdagan mo pa. 4 doses of alcohol-based hand rub. Right? And then, dip the fingertips to decontaminate under the nails for 5 seconds. And then, ganun din. Kailangan ma-cover niya yung buong hands bago ka bumaba. So, hindi ka aalis dito sa hands hanggat hindi mo siya siguradong naka-cover. So, kababayan,
Kasi hindi mo na siya pwedeng ibalik. Okay? Dito. Like for example, you think hindi mo nalagyan tong part na to, and then bumalik kang ganon. Bawal yun. Hindi dapat yun ang gagawin. Okay? Otherwise, makakontaminate mo ulit yung part na to. Kasi galing ka na dito eh. Okay? Yan. And then once na you reach the elbow part, okay, so wala na tayong balikan dito sa taas na. All right, and then put approximately again 3 doses of alcohol-based, 3 or 4 doses of alcohol-based. Kayo pa rin naman na nakakaalam eh. So kung hindi kasya yun, pwede mo naman magpapagod. So this time, magpo-focus na tayo sa kamay. So rub both hands at the same time up to the wrist and ensure that all the steps represented on the next slide are followed, no? About 20 to 30 seconds. So kung natapos na natin yung arm natin, so yung pinaka-last is doon na tayo magpo-focus sa hands. Okay? So, surface of the hands and this, and then yung ibabaw dito, right? Tapos in between fingers, okay, yung nails, tapos dito sa thumb. Alright? Okay, and then, pag nag-dry na siya, nag-dry na yung buong kamay, yun, pwede na tayo magsuot ng surgical gown at saka gloves. Again, so gagawin lang natin ito after ng first procedure. Yung, kunyari, naka-first operation na, and then yung susunod na operation, pwedeng ito na lang yung gagawin. Hindi na yung brush method. So next is gowning and gloving. Purpose is, so a sterile gown and gloves are worn to exclude skin as possible contaminant and to create a barrier between the sterile and non-sterile areas. So sterile gown is put on after drying the hands and arms with a sterile towel. Kung nag-hand wash tayo. So immediately after the surgical hand and arm hygiene. Okay. Now we have general considerations. So first, describe person, gowns, and gloves from a surface separate from the main sterile field using the closed gloving method, and then gowns and gloves the surgeon and the rest of the sterile team using the open assisted or closed assisted gloving method. So, kung ikaw yung mag-a-assist sa mga surgeon para mag-gown sila, mag-gloves sila, ito yung unang-unang nagiging sterile. So, ang gagamitin mo is yung closed gloving method. Okay? Yung lagayan ng gown, naka-separate yun doon sa lagayan ng instrument. So, hindi siya kasama doon sa, may separate na table para sa inyo. Gown packages preferably are opened on a separate table, no, from other packages to avoid any chance of contamination from dripping water. So, technique yon, medyo antayin mo lang ng kaunti na mabawasan ng yung nag-drip na water bago ka pumasok dun sa operating room. Splashing water on scrub attire during the surgical scrub should be avoided because moisture may contaminate the sterile gown. Kaya nga, yung sink malalim. Nakita ninyo doon sa video kanina, di ba? Ang lalim nung scrub sink. Ayan. Para walang splashes. So kahit na tumulo or mag-splash yung running water, hindi niya matatalsikan yung scrub suit mo. Okay, yun yung purpose niya, kaya siya malalim. Now, surgical gown or sterile gown should provide a barrier, no, to the passage of microorganisms from the surgical team to the patient. The gown manufacturer's data should validate that the materials used in a gown provide or meet these criteria. No? So gown should be fire resistant,
Okay, as lint-free as possible, free from tears or holes. Kaya kung may mga butas-butas na yan, dahil lalaba, ayan, kailangan na siyang palitan. No? Especially yung mga reusable gowns. No? And dapat fluid resistant din siya or fluid proof. No? So, for procedures where little or no exposure to blood or body fluids is anticipated, a gown with minimal barrier protection is acceptable. So, may mga iba't ibang klase rin ng gowns. Fluid-resistant gowns should be worn whenever splashes or spraying of blood or other infectious fluids is anticipated. So, pagka na-anticipate natin na magkakaroon ng mga large amounts of fluids, no, na mag-flash or mag-splash, so gagamit na tayo ng fluid-proof gown. Kasi yung mga fluid-resistant gowns, it provide an effective barrier and do not readily permit penetration of fluids or liquids. Yung mga fluid-proof, laminated to or coated to, no, with an impervious films, no? Kaya hindi talaga nagpe-penetrate ng fluids doon sa fluid-proof. Now, surgical gowns should also have the following desirable characteristics. No? So, be resistant to penetration by blood and other body fluids. No, parang ano to, yung tela ng payong, microfiber, mga ganun dapat. So, maintain their integrity and be durable, so resistant to tears, punctures, and abrasions. No? Fireproof pa nga to or fire resistant. So, be appropriate for the methods of sterilization available to the healthcare facility. So, pag in-sterilize, hindi siya basta-basta masisira. No? Resist combustion, be comfortable, and contribute to maintaining the wearer's desired body temperature, and have a favorable cost-benefit ratio. Baka naman sa sobrang mahal ng surgical gown, hindi na rin kumita yung hospital. Okay? Napunta na lahat doon yung gastos. No? So, some hospital kasi yung pinaka-shoulder sa patient, no? Especially yung mga private hospital. Okay. Now, drying the hands and arms, no? Especially pag surgical hand hygiene using soap and water or medicated soap and water. Okay, paano ba natin siya idadry? So, we have to reach down to the open sterile gown package and pick up that towel with one hand by one corner. So, parang pahaba yun eh. Ang folding niyan medyo pahaba siya na ganyan. Ba't kasi ganito yung towel ko? Okay, kunyari na lang, ano siya, rectangle. So, kailangan ma-identify natin yung dulo. Ang hirap ng tikmutin. Okay? So, pag kinuha natin, no, yung towel, make sure na ma-identify agad natin yung one corner. Yung one corner ng towel. Okay? Ayan, kagaya na naman sa picture. So, be careful not to drip water onto the pack because contamination may occur. Kung napansin ninyo na parang medyo may mag-drip na water, huwag ka munang lumapit. Huwag ka munang mag-drip doon or huwag mo munang i-pick up yung towel. Hayaman mo nang tumulo yung water dun sa elbow. And then, pag wala na, sure ka na walang water na tutulo, tsaka mo kunin yung towel. So, be sure no one is within arm's reach. Okay, so be aware of the environment to prevent contamination. Now, pagka nag-dry tayo ng hands, di ba, yung isang corner muna, ang pakaba yan, kagaya nitong picture. So, isang hand, itong hawak ninyo na corner, yun yung gagamitin ninyo din sa isang kamay. And then, para dito naman sa kabila na to, kabilang kamay, yung kabilang dulo naman ang gagamitin natin. And then, paano natin siya idadry? So, use a circumferential motion, no, to rub in one direction from hand, no, from hand
papunta dun sa upper arm. Okay? Hindi pwede yung ganyan, mag-dry. No. Ano po? Dito ka mag-start sa hand. Okay? Diba? Ida-dry natin siya, ganyan. Make sure na bago ka bumaba papunta sa wrist, tuyo na tong fingers mo. Right? Tuyo na siya. Diba? Naka-open yan eh. Tuyo na dapat lahat. And then, circumferential, paikot, pababa doon sa upper arm. Dito sa papuntang elbow. Okay? Now, hindi mo na siya pwedeng ibalik. Okay? So, yan. And then, grab mo yung other end with your dry hands, and then, yung kabilang kamay naman ang idadry mo. So, circumferential motion pa din. Make sure na pagbaba mo sa wrist, papunta din sa elbow, tuyo na itong nasa taas. Okay? Tuyo na siya. Ganyan lang. Right? And then, tsaka mo lang siya i-dispose. O i-discard yung towel. No? Yung mga hampers naman natin, yung mga lagayan ng mga use na towel o linens, may mga lagayan naman doon. Make sure lang na pag discard nyo, wala kayong matatouch na any surface na pwedeng mag-contaminate sa skin nyo. So, i-drop mo lang doon. I-shoot mo lang siya doon sa hamper. Okay? O, pag salbahe ka, makagalit kayo ng circulator mo, sige, tapon mo dyan sa tabi mo, yan mo siya mamulot. Ganon. Yung mga masasamang ugali. Ganon ang trabaho. Okay? So, wag naman ganon, ha? Okay? What? Ano pa susunod? Gowning. So, dry na yung kamay mo, mag-gown ka na. So, reach down to the center top and lift the folded gown directly upward. Ang technique lang dito is, kailangan makita mo or mahanap mo ninyo yung armhole. Pati sa pagpo-fold ng gown, tayo rin ang gumagawa nun. Kasi may technique yun para hindi natin ma-unsterile yung outside part, which is dapat sterile siya. Yung inner part ng gown na magta-touch doon sa scrub suit natin, yun yung magiging unsterile side. Okay? So may technique kung paano siya i-fold para pagka nag-gowning na tayo, hindi natin matatouch yung outer part. Okay? So, first thing is, we have to find, hanapin natin yung armhole. Okay? And then, dapat sabay. Once na nakita na ninyo yung armhole, make sure na sabay ninyo ipapasok yung both arms natin. Saan ba siya? Nasa kabilang slide na natin siya. Oo nga. Lumampas na ako. Nasa kabilang slide. So, ang folding natin ng gown is inside out. Alright? Inside out. Can you hear me? Class, narinig ako kahit malayo? Yes, ma'am. Okay. So, inside out, ito yung loob, ito yung labas. Yung labas, yun yung sterile part. So, siya yung nakatago sa loob pag nagpo-fold tayo. So, hanapin natin yung armhole. Ito yun, armhole. Dito natin ipapasok yung mga kamay natin eh. Okay? So, this one is the inside part. Ito yung magta-touch dun sa scrub natin. Okay? So, sa Wednesday, papakita ko sa inyo kung paano siya. Kanyari na lang, na-unfold ko na yung gown natin. I identified armholes. And then, the inside part, dapat dito siya nakatapat sa body ko. And then, sabay natin ipapasok yung arms natin dun sa armhole. Okay? And then, ayan. So, lalapit na ngayon sa circulator sa likod. Okay? Siya na ngayon yung magga-grab ng gown mo dito sa dito sa loob na part, hindi sa labas, para hindi niya ma-touch dito sa labas, which is yung sterile part. Para matakin niya, ito cover niya yung dito. Ang hirap pagka walang circulator, no? That's why, so Wednesday na lang pagpatak sa SDLT. Papakita ko sa inyo. No? Basta yun ang first step natin, no? Hanapin yung armhole. And make sure na yung inner part or yung inside part, yun yung didikit sa katawan natin. Yung outside part, which is yung sterile, yun yung nasa labas. Okay, so ayan na. Sa circulator, lalapit na yan. Okay? So, gagawin niya, kukunin niya yung gown, shoulder, no, by reaching inside the shoulder arm and arm seam. Dito, ipapasok niya yung kamay niya dito para i-adjust niya, pumasok yung gown, no, doon sa arm ng scrub nose. Okay?
Now, make sure, no, titingnan nyo, baka hatak kayo ng hatak, baka lumabas na yung kamay, ha? Titingnan ninyo, no, kung okay na yung pag-secure ng gown. No, kasi yung gown natin is wrap around it. No, itong nasa picture is may tie, may tali siya dito. Okay? Hindi siya wrap around. Okay, so the back of the gown is securely tied or fastened at the neck and waist. So pag binuhol or tinay na yun ng circulator, definitely, unsterile na yung part na yun, yung likod. Okay? Now, in wrap around gown, kunyari, ito yung style, the sterile flap to cover the back is not touched, no, until the scrub person has done the gloves. So, ang una lang ninyong itatali is yung wrap around, no? Di ba flap yun? Chelsea, come here. Dali. Wala akong model. Come here. Hindi na magalit. Para mabilis mo, para matapos na tayo, matatapos na ito eh. Kunti na lang bilis. Sige. Stop mo muna to. Kunti lang. Para, ano yun? Dalawang kamay. Harap. Yan, very good. Okay. So, for example, ako yung circulator. I'm going to grab the inside part, no, ng gown para i-adjust ko yung gown niya. And then, wrap around. So, we have Velcro strap here. Ito yun. Velcro. I-strap lang natin siya. And then, merong tie sa loob. Oh, my goodness. Hindi kita. Ayan. So, meron siyang tie dito sa loob. And then, yung inner flap. Ayan. So, yun yung itatali natin. Ililibo natin. Now, yung tali, ito, merong card to eh. Merong card dyan. Kunyari card to. Ayan. Itong nakita niya na kulay red. Ayan. So, siya yung kulay red na yon na card, yun yung nag-hold doon sa tali. Ganun mo yung kanina. So, itatali lang tong, i-ribbon lang tong, isi-secure lang tong tie na to once na naisuot na ng scrub nurse yung kanyang gown. Gloves. Okay? So, for example, nasuot na ni scrub nurse yung gloves niya. So, ito yung circulator. Ito yung circulator. Ito yung scrub nurse. Ito na siya. Ito. Close na niya. Yung velcro. And then, ito. Dito. Okay. And then, ito. Isang ribbon lang, no? Okay na? Okay. Next. So, dyan ka lang, baby. Dyan ka lang. Huwag kang alis. Medyo malayo. Ayan. Now, once na naka-gloves na tayo, diba? Kunyari, ito yung tie. No? Ito yung card na kulay red. So, may hati yun sa gitna. Nakalagay doon kung sino yung alin part nung card yung iaabot mo sa circulator. So, hawak mo lang siya, ito, kasi nandito yung nakalagay. And then, hawak natin yung card. Dito, papunta ka dito rin. Iabot lang natin siya sa circulator. Dito na lang siya nakahawak. Yan. And then, lipat ka doon. Ikot ka papunta doon sa likod ko. Iikot sa circulator. And then, pag lapit niya dito, ang kukunin na natin is yung tali. Okay? Yung tali. Tapos, hahatakin lang natin. Dito na siya. Hahatakin ko lang yung
yung tie para matanggal dun sa card. Right? And that's the time na i-secure ko na yung gown dito sa harap. Okay ha? So, makikita niyo yan sa video kung paano siya. Okay? Done. So, nakatay na siya sa likod, nakatay na rin siya sa harap. And then, meron tayong pocket dito, pwede natin i-rest yung mga kamay natin, yung glove hands natin dito. Okay? Thank you very much. Yung ang time. Madali. So, next is, uy, tanggalin mo. Ayan. So, next is close gloving method. So, hindi mo na natin itatay yung wrap around hanggat hindi nakakapag-gloves, di ba? Yung scrub nurse. Kasi siya yung mag-aabot ng card. Hindi hirap ipakita pag hindi dinedemo. So, ito, since nasa loob ng cuff, yung kamay natin, ito yung pinakamahirap na part, yung pagsusuot ng sterile gloves. No? Now, once na sinuot mo ng ganon and hinatak mo siya, lalabas na yung kamay mo, nakashoot na siya dapat dun sa gloves. Okay? So, merong technique dyan. Wala kasi akong transparent na jacket eh. Na yung makikita niyo yung position ng kamay. Siguro, okay, ganito na lang. Imagine na lang tayo ha, para makita niyo yung position ng kamay. Yung position ng aking kamay sa loob ng gown. Kasi di ba hindi nakalabas yung hands, nasa loob siya ng kamay. Nawala yung pinrepair ko. Wala rin ako mabili dito na sterile gloves. So, by Wednesday, makikita niyo naman kung paano siya. Alright. So, here. May pera pa. Ano ba po? Okay. Sana makita mo. Sana ilalagay ko na lang to sa ulo ko para mas madali siyang makita. Hirap makita. Okay. Dapat layuan ko. Yan. Na nakita. Kita niyo ba? Nakita niyo dito. Ayan. Ayan. Nakikita po ba? Kita po ba? Hello? Hello? Yes, ma'am. Class? Yes, ma'am. Yes. Nakikita po. Ayan. Di ba in-open na natin yung glove? Ayan. So, this is the right glove, right hand, and then ito yung left. Okay? Kunyari, naka-gown ako. So, ang position ng kamay dapat nakaganyan. Okay? So, pwedeng, ang gawin natin, i-turn natin yung lagayan
Meaning, ito na yung right, ito yung left. So, with my right hand, ito kasi yung dominant, so pwede ko siyang i-grab. Nyari hanggang dito yung cuff ng gown ha. And then, ganito na siya, magiging position niya. So, ito yung thumb, ito yung small pinky. Ito yung pinky. Okay? Ang baliktad siya. Ganito ba yung position? Ganito ba ayos sa pag binuksan natin yung gloves? Nakaganito, di ba? Tama, di ba? Oo, tama. Ayan. Oo, mabilis lang. Sige. Ay, nahulog. Ayan. So, pag ganito ang ginawa natin, ganyan tayo, di ba? Hindi kita, hindi kita. Hindi, ayan. Nakaganyan yung kamay natin, nakapasok sa loob ng gown. So, binaliktad natin. Pwede na natin siyang kunin and then tapon. So, kung medyo nalilito kayo, nalito na lang. Right? Right, left. Diba? So, ako, ang iuna kong i-gloves is yung left hand ko. So, gusto kong inuuna yung non-dominant hand before yung dominant. Okay? So, dapat yung gloves natin, kung saan nakaposition yung thumb, dun din siya maglaland, no? Sa kamay natin. Like, for example, ito. Okay? So, ito yung part na naka-fold, no? So, dito lang natin siya pwedeng hawakan. Hindi natin siya pwedeng hawakan dito sa part na to, which is yung outer part, kasi yun yung sterile part. So, dito natin siya hahawakan. Kasi ito yung magta-touch sa skin. Okay? Then, position natin siya ganito. So, ito na yung thumb. Tapat ng thumb. Ito na yung small finger. Tapat ng pinky natin. Ayan. And then, ano pa rin nasa loob pa rin ng gown yung kamay natin ha. And then, i-open lang natin tong gloves. Okay? So, kung naka-gown ako, yung mga malalayo, pwede kong gumamit ng jacket. No? So, nakabaliktad lang siya. Yung back part, yun yung nasa hawak. Okay? So, mangyayari, ito na yung kamay ko. Okay? Yung position kanina, ganun siya. Ito yung thumb. Katapat ng thumb na nasa ilalim, which is yung iga-gloves ko. And then, ito lang yung pwede kong hawakan kasi ito yung magpa-touch doon sa skin nung, nung ginagloves ko na kamay. And then, right, ang hirap, di ba? Ang hirap to actually, pwede mo siyang practicein sa bahay. Right? And then, start mo na siyang i-hatakin. And then, ay, bibita. So, yung bibitawan yung gloves hanggat hindi nyo na ipapasok nung buong pack. Ito ng gown. Right? Yan o. So, doon lang ako humawak sa inner part kung saan magta-touch yung ano. Okay. Mahirap siyang gawin actually. Mahirap siyang gawin. Kasi hindi ko pwedeng i-touch to. Diba? Ayan. Now, sige, later na lang natin siya aayusin. And then, grab natin yung isa. Ano siya? Kunyari, merong gown. And then, natin ko lang. And then, start ko ulit yung gloves. Kasi kung hindi, pinapawisan yung kamay ko mainit dito sa amin. Kung walang sweat, walang pawis yung hands ko, mag-i-slide papasok yung gown, ay yung kamay ko dun sa gloves. Yun na yung hirap ikabit, di ba? So, mahirap siya. Ayaw niya mag-slide dahil pinapawisan. Actually, pwede niya na siyang i-adjust once na naka-gloves na to. No, naka-break in na ako ng break. Yan. So, ito, pwede niya na siyang ipak. Para ma-shoot to, atakin niyo lang yung gown. Ano?
para yung cuff ng gown, dito na siya mag-position sa wrist. Pero make sure na ano ha, na hindi basta hatak ng hatak ha. So, pwede nyo na itong practicein habang hindi pa tayo nag-start sa return demonstration. Hirap makita, no? Ito natin yung actually, masakit pa rin yung injury ko. Kaya hindi ko siya maayos. Now, if ever naka-twist, kagaya na itong thumb part, hindi makita yung kamay ko. Halimbawa, naka-twist, pwede nyo naman siya i-move. Pwede nyo lang siya. Pwede nyo lang. Para sumakto siya dun sa position. Maluwag yung gloves ko. Okay? So, dapat, yung cuff, nasa loob ng gloves. No? Ganon din sa kabila. Halimbawa, hindi mo siya na i-tuck in. So, i-tuck in mo lang siya sa loob ng, i-tuck in mo lang yung cuff sa loob ng gloves. Okay? Ayan. Ayun. So, once na naka-sterile gloves ka na, tsaka mo na lang itatay, no? Yung pinakatali, iaabot mo yung card doon sa circulator. Ito, oh. Kita nyo itong kulay blue? Ito lang yung pwedeng hawakan ng circulator. No? Hindi niya pwedeng hawakan itong part. So, itong part na to, ito yung hahawakan ng scrub nurse para iabot sa circulator. Hawakan na ito ng circulator, iikot siya para sumarado yung flap sa likod. And then, iaabot niya yung tali na naka-attach dito sa sterile part doon sa scrub nurse. Hawakan ni scrub nurse yung tali and hahatakin na to ni circulator. So, dito hahawak dapat si scrub nurse. Okay? Tapos itatali na yun. Ito na ba siya? Yun. Now, meron din tayong open gloving technique. So, pag open gloving, ibig sabihin, yung kamay natin, nakalabas na sa cuff. Ganito na yung question mo. Ganyan na. Di ba yung tinuro ko sa inyo nung ano ba yung procedure natin no? Catheter insertion, urinary catheter insertion, di ba? Remember? Ganon yung open gloving technique. So, di ba, meron tayong part dun sa gloves na hindi natin nahawakan. Same lang, parehas lang. Yung outer part, of course, yun yung sterile, hindi natin siya hahawakan. And then, pagdating dito, okay, once na naka-gloves na yung both hands niyo, tsaka nyo lang siya itatak sa cuff. Ganun lang yung sa open gloving technique. Yes, meron bang nag-raise ng hands kanina? Yes, Ryan. Ma'am Jazz, kasi may sterile gloves na madali pong mapunit po, di ba? Oo, So, meron na nakapal. Same technique lang din yung gagawin namin. Paano namin huhubarin, halimbawa, napunit in the middle ng pag namin, ma'am? Ano yan? Before the procedure? Before ang incision? Nung sinusot na ma'am yung gloves po, yung kanina. Oo. And then, ang mangyayari dyan, magiging open gloving technique ka na. Yung nakalabas na yung kamay mo sa loob ng, dun sa cuff. Okay? Basta ang importante, hindi natin matatouch ang gown. Kasi sterile yung part nito. Okay, halimbawa, napunit dito, tanggalin mo na ulit yung gloves. Or, depende pa rin sa hospital policy. Yung iba kasi, sige, mag-gloves ka ulit para hindi mo na makontaminate ito kasi baka mahawakan mo siya. Ang gagawin, papatungan mo siya ng another gloves. Of course, mas malaki ng half doon sa, halimbawa, size 7 yung gloves mo. Yun yung sakto sa kamay mo. Yung ipapatong doon, 7.5. Okay po, ma'am. Okay? Thank you po. May mga gloves no na magandang klase, makapal. Okay? So may mga institution, may mga hospital na talagang nakakapili sila ng makapal. Tinitingnan talaga nila, binubusisi nila, maganda ba yung gloves ninyo? Kasi pagdating sa OR, mapupunit to. So, pangit to. Especially yung mga private hospital. No? So makakapili sila ng mga materials na safe gamitin pagdating sa loob ng operating room. Yung mga makakapal. Ang problema lang sa makakapal, ang hirap kumilos, ang hirap katake na gano'n. Hindi naman kasi yung sobrang nipis. Yes po, Doc.
Ma-add ko lang po, ma'am. Usually po kasi sa Opo. sa surgery, nag-rotate po kasi ako Opo. diyan ano. Mahigpit po talaga sila diyan, very strict talaga sila diyan. Kaya Yes. may mga sarili sila talagang mga gamit, special gloves, surgical gloves na Mm. talagang Opo. durable kasi nga iniiwasan nila yung ganyang Yes. mapunit o masira o maliit. Yes. Yes. Oo. At lahat ng gamit po doon talagang separate, from, outside at saka sa inside Opo. ng clinic. O, iba yung ginagamit sa mga ward, iba yung ginagamit sa loob ng OR. May mga gano'n po, especially siguro sa ibang bansa. Yes. Again, dito sa Philippines, gamit ng isa, gamit ng lahat, gano'n. Kaya Outright po diyan sa Pilipinas, opo, gano'n rin po diyan sa Pilipinas hindi kasi I hindi rotated po, sa eh. East May Avenue kaya lang may nahahalong iba yung pulitika especially sa mga government hospital. May pulitika talagang halo. oo. Kaya wag yung wag yung tatandaan po yung mga nakikita niyo na practice ha. Mag-stick tayo sa theory. Kasi pagdating sa board exam, baka ma-i-apply niyo, ang sagot niyo yung practice, yari, stuck. Doon pa rin tayo sa theory. In-explain ko lang na baka mamaya pagdating natin sa hospital, no, makita ninyo yung practice. Iba ang practice, iba yung ideal na tinatawag. Okay? So, dun tayo sa ideal, yung sinasabi sa dito, yung nasa theory. Huwag tayo sa practice. Kasi ang practice pwedeng tama, pwedeng mali. Baka kasi makikita nyo, ay naku, sigurado po ako, magugulat kayo. Kaya nga yung ine-emphasize natin dito is, if magkaroon ng break in sterile technique, huwag kayong mag-hesitate na mag-report. No? Ako, actually, di ba, last time na, I don't know kung sino yung nag-message sa akin, nagpapaalam pwede daw akong tawagan. Eh, that time, nasa loob ako ng operating room, nag-orient ako doon sa hospital na pag-dutyhan natin, yung mga dito sa Pilipinas. Nalulungkot ako kasi ang dami-daming break. Sabi nung nurse, nagugulat daw siya, ang laki ng mata kong gano'n. Eh, kasi naman yung mga JR, yung mga interns, isa ka naman nakakita, nag-insert ng in-wearing Foley catheter, bumaha kami ng ihi doon kasi hindi niya sinarado yung urine bag. Aba, mali ko ba naman hindi siya marunong? Intern, doktor. Di ba? Sabi ko, hindi siguro nursing ang pre-med nito. Hindi niya alam eh. Okay? And then, nung nag-gown na siya, pagsuot niya na gano'n, di ba, hindi natin itatouch to with our bare hands. Ay, usod siya kasi ay sumuti. Hawak niya gano'n. Nalaki na naman yung mata kong gano'n. So, nakita na naman ng nurse na circulator kung anong tinitingnan ko. Kasi, madami kang babantayan eh. Marami kang ino-monitor. So, parang napako yung tingin ko dun sa mga intern na doctor. So, dun siya naka-focus dun sa patient, no? Kasi, sabay yan eh. Sabay. And then, yung time, kasi merong, i-record mo yung time kung anong oras mag-start ang anesthesia, yung mga ganun ba, anong oras mag-i-start nakabantay siya sa oras, ang circulator. Though, marami namang mga nurses, no? Ang dami kasing nagte-training. So, mahirap talagang bantayan. Kaya dalawa-dalawa yung mga staff nurses, yung mga OR nurses, dalawa sila. So, nakita ko lang, ang laki mata ko kasi ginanyan niya yung gown niya with her bare hands. Doon nakapag-scrubbing na siya. Kahit na, hindi natin siya itatouch. Kasi sterile yun eh. Mag-gloves nga tayo, di ba? Para ma-maintain natin yung sterility. And then siya, hinawakan niya. And dapat sasabihin ko, kaya lang, naunahan niya na nakita na rin niya. Ay, doktora, sandali. Ikaw yung hawakan. Di ba? And then, ayun, meron silang in-spray na disinfectant. Para pwede ulit. Ganun lang ang ginawa. And then, load siguro ng marami ng high doses. Ganun na lang siguro. I don't know. Kaya magugulat talaga sa'yo. Kaya, ngayon pa lang, ina-explain ko na, may mga practice na mali. Doon tayo sa ideal. Pagdating sa board exam, sa ideal tayo sa theory, kanina sa book. Okay? Huwag yung makikita ninyo sa area. Asan ako? Ayan, open gloving technique. No? Na-demo ko na to before tayo, nung nag-catheter insertion tayo, di ba? Same lang yan. Ang gagawin nyo lang at the end, once na nalagyan nyo na ng gloves parehas yung kamay, itatak nyo lang yung cuff. Itatak nyo lang.
lalagay nyo lang sa ilalim ng gloves yung cuff ng gown. Ganun lang. Now, pagdating doon sa assisted gowning and gloving of a team member, okay? Kasi yung mga surgeon or assistant surgeon na natutulungan mo silang magsuot ng sterile gown and gloves. Now, may mga iba naman na okay lang sa kanila, sila na yung magsusuot. Open gloving method lang sila. Yung iba gusto may assistant. Gaya niyan. So, baliktad. Ito si scrub, ito yung surgeon or yung assistant surgeon. Nandito ka nakahawak na. Yeah. Good. Dito ka nakahawak sa sterile part ng gown, which is yung outer part ng gown, and then isusuot mo sa kanya. And then, sa likod nito, nakasalo yung circulator. Siya yung aabot. Okay? And then, pagdating sa gloves, so nakalabas yung kamay ng surgeon doon sa cuff ng gown, i-offer mo na ngayon. Ito, i-identify mo lang, kasi pag nagsuot ng gown niya, nakaganyan. Okay? Yung palm ng surgeon, or ng assistant surgeon, ng doktor, nakaharap sa kanya, kaganyan. So, ibig sabihin, kung ito yung thumb ng doktor, dapat sakto yun pag isinyot mo dun sa gloves. Tapat-tapat siya. And then, kailangan i-open mo ng wide. Okay? I-scoop niya yung kamay niya, make sure na bago mo bitawan, sakto na naka-tuck na yung gloves doon sa half ng gown ng doktor. In case na hindi ma-itak, siya na yung mag-aayos nun. Siya na yung mag-a-adjust. Okay? Parang i-offer mo siyang gano'n. Anyway, on Wednesday, papakita ko rin naman sa inyo. Hatakin ko na lang si Sir Roby, no? Si Sir Nars, si Ma'am Nars, para siya yung circulator or siya yung magiging partner ko. Na makita niyo. Okay? Removing or changing contaminated gown and gloves. So, ang sequence lang naman nito, no? Kasi occasionally, a contaminated gown must be changed during a surgical procedure, di ba? This means that both gown and gloves must be removed, no, or changed. And then, the circulating nurse obtains sterile gowns and gloves for personnel needing to change. Halimbawa, kailangan niya mag-change. O kaya, tapos na yung operation. So, tatanggalin na natin. Ang una laging tinatanggal is yung gown. So, ano yung huli mong, gown muna. Okay? The gown is always removed first, no? Followed by the gloves. So, kasi minsan may contaminated yung gowns. So, para hindi mo mahawakan yung mga splash ng body fluids or ng blood dun sa gown. So, iunahin mo nang tanggalin yung gown bago yung gloves. Right? So, ano siya? Iaantay ni circulator, yung tali sa likod, and then, ayan, ganito lang. Right? So, iaantay yung mga wrap-around ties, and then the circulator or the circulating nurse unfasten the neck and the inner back tie, no? Doon sa soiled gown. Diba? May tali siya sa loob, at saka meron dito sa middle neck. Yan. And then, the contaminated person grabs the front of the gown at the shoulders below the neckline. Dito. Dito lang kita. Dito. Diba? Matakin mo na siya para maghubad. Ganito lang. Okay. So, ipupull mo lang yung gown inside out. Meaning, pag tinanggal mo na siyang ganon, yung inside, which is yun yung clean, kasi yung outside, yun yung contaminated, yung may mga splashes ng blood and everything, yun dapat yung nasa loob, para hindi siya kumalat. So, mangyayari, pag binubad mo siya, inside out. Tapos, ipo-fold mo lang siya na gano'n para hindi kumalat. And then, nilagay mo na siya dun sa hamper o ilagayan ng mga soiled linen or soiled materials. Okay? Then sa gloves, imagine niyo yung gloves niyo puno ng blood, di ba? Of course, hindi mo hahawakan yung inside part kasi madidikit sa skin mo yung gloves. So, dapat dun sa outside part, dun siya hahawakan. Kagaya lang yan sa picture. Soil, merong dugo, di ba? So, dito ka lang hahawak. Kung siya na ganyan, and then, ganun ulit ang mangyayari. Inside out. Okay? And then, hawak. Okay? And then, dito ka nakukuha. Kasi nakita ko yun. Right? Ito, sa loob. Inside out. Ano lang. So, wala ka na-touch na outside part ng gloves, yung may blood. Hindi mo siya na-touch. Ha? And then, lagay na siya dun sa kagaya ng mga soiled materials.
Eh, may question po ba? Madali eh, no? Nagugutom na ako, di pa ako naglalaro. Kakainin ko yung suman. Natapos na tuloy nila, hindi na ako nakatulong. May question po ba? Ano muna tayo? Video. Para makita nyo na yung actual ha. Gagawin ko na lang siya next week. Mamaya na magtanong ha. Manood na tayo para mabilis. Surgical scrub up and gowning, a step-by-step guide. The purpose of the surgical hand antisepsis is to remove or destroy transient microorganisms and inhibit the growth of resident microorganisms. Hi, I'm Jonathan. I'm the new junior doctor. I've been asked to scrub up, but I've never done it before. Could you show me how? Certainly can come this Thank way. you. Preparation. When preparing to scrub up, ensure that you wear appropriate attire and make sure this is as comfortable as possible. This includes clothes, hat, mask and eye protection. Jewellery such as bracelets, watches and rings are to be removed, other than plain band wedding rings, which can remain in place. Nail varnish and false nails are also to be removed beforehand, and nails should be kept short. Any skin abrasions to hands and arms must be covered with a waterproof dressing. Select an appropriate gown pack, checking integrity of the package and expiry date. Peel open outer wrap of gown pack, leaving green layer untouched. Select appropriate gloves and place nearby, ready to be opened by the circulator. Surgical scrub. Set the water to a suitable temperature and flow and open a nail brush packet. Okay, so we'll start with our hands now. Throughout this process, the hands must be kept upright and bent at the elbows, allowing water to drain away, clean to dirty. Wet hands and arms thoroughly. Apply approximately 5 ml of aqueous scrub, for example, Hibiscrub or Biodine to the hands, using your elbow to release it from the dispenser. A hypoallergenic alternative is also available. The first wash should take about 2 minutes and includes washing the fingers, hands and elbows, arms up to the elbow. To be effective, the aqueous scrub needs a minimum of 2 minutes contact time with the skin. With fingers interlaced, work palm to palm. Place right palm on the back of left hand with fingers interlaced. Repeat on the other side. Rotational rubbing backwards and forwards with clasped fingers of right hand into left palm and vice versa. Rotational rubbing of right thumb clasped in left hand and vice versa. Rubbing fingertips on the palms of both hands. Continue with rotating action down opposing arms, working to just below the elbows. Rinse thoroughly, keeping hands above the elbows so the water always drains from hands to elbow. Take hold of the nail brush and apply surgical solution, approximately 5 ml again. Brush both right and left nails, but only the nails, not the fingers, palms or hands, as this can cause skin damage. This must last about 1 minute. The nails only need to be scrubbed on the first surgical scrub of the session. Any more often can lead to skin damage and colonisation. Again, rinse thoroughly, leaving hands higher than elbows. The last wash repeats the first, but this time only goes as far as the wrists to avoid compromising the cleanliness of the hands and should last approximately 1 minute. Again, thoroughly rinse hands and arms and turn the taps off with your elbows. Let excess water drip away. Do not shake. Keep hands higher than elbows. The whole process should take about 4 minutes. Gowning up. Moving over to the gowning trolley, open the green inner pack, ensuring you open away from your body first. Carefully, fully open a hand towel. Dry your hands by placing the towel in one hand and blotting the skin, drying on the opposite hand. Always start at the fingertips and work down towards the elbows using a corkscrew movement, and then discard the towel. Never go back up the arm towards the hand with the towel. Repeat on the other side, ensuring hands are completely dry.
Gowning is achieved by using the closed gloving technique. Pick up the gown and identify the neck area, then step away from the trolley. Using your thumbs and first fingers, pinch the top of the gown and let it fall. Do not shake. Ensure it doesn't touch anything. Unfold the gown and identify where the arms are to be placed and do so. Keep hands inside the gown. A circulator will now tie the gown at the back. Keep arms above waist level. With hands inside the gown cuffs, pick up the gloves in its inner sterile wrapper and then turn them upside down so the right is on the left side and the left is on the right side. With your right hand, place your thumb under the fold of the right glove, then flip the glove over onto the palm of your covered hand. With your left hand, grab the fold on top and pull up and over your hand. Next, pull gown and glove up your arm so that the fingers are in the correct position. Repeat this process with the other hand. The gloves must cover the cuff of the gown as this is not waterproof. Ensure gloves feel comfortable and fit snugly. Take hold of the gown pass card and pull the left hand tie out of the card, keeping hold of it. Pass the card to the circulator, being careful not to pull the remaining tie out of the card. Next, rotate 360 degrees anti-clockwise and pull the tie out of the card held by the circulator. Now secure both ties in a bow at the side. You are now sterile around your front and back. Keep your hands away from your face and above waist level. You are now ready to enter the sterile field. Once in the sterile field, hands should be kept at chest level at the front. Do not cross hands or put them under the axilla. When you pass another person who is scrubbed, try always to pass back to back. Okay, doon sa close gloving method, pwedeng kung saan kayo mas mabilis na makakapagsuot ng gloves without contaminating the outside part of the gown. Pwede yun. Kasi yung kanina, di ba, doon siya humawak sa edge, yung sa ganito, ng gown. Pwede rin yung mas madali din. Okay? So, pwede nyo lang siyang i-practice sa bahay. So, ang gagawin nyo lang, since wala namang kayong gown na mayroong cuff, di ba may mga jacket naman kayo? Pwede na yun. Para lang ma-practice nyo siya. Okay? So, i-try nyo lang i-practice. I-upload ko na lang ito sa Google Classroom. Para pag nag-rep them kayo, alam nyo kung paano mag-close gloving. Pagdating sa return demonstration, surgical hand hygiene, gowning, and then, ano kaya yung mga remote? Yung mga makakapunta sa school tayo magre-rep them ha. And then, gloving. Yun ang ating return demonstration. Para pagdating ng OR, alam nyo na, ano na lang tayo, sa instrumentation na lang tayo. Okay? So, that's it. Question? A question po ba? Ah, 3 hours. Question? A question po ba? Demonstration on Wednesday po ha. Sa school ako pupunta kasi nandun yung mga gamit natin. Question po? May question po ba?